the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Ako po ay excited na ibahagi sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Excited po ba tayo lahat na makinig na salita ng Panginoon? Yung amen na excited. Amen. Amen. I'm so excited. Hallelujah. Hallelujah. Pero bago po yun, gusto ko po kayong tanungin. Ang tanong ay, is your family important to you? Ang hina. Mahalaga ba ang pamilya para sa inyo? Napakahalaga ang pamilya. Amen? Kaya, ang pag-usapan po natin ngayon ay building a strong Christian family. Paano ba mabibuild isang matatag, matibay, malusog na pamilya ng Diyos? Hallelujah. Sabi po sa Joshua 20:24, verse 15, ito po ang sabi, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Sabay-sabay po tayo. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ulitin po natin yung huling part. But as for me and my house, we will serve the Lord. Father in heaven, we bless your name. We humbly come before you. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa na makikinig ng mensaheng ito. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na maluwalhati at hayaan mo, O Diyos, na ang kapuspusan, kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumaamin upang i-empower ang bawat isa, maunawaan, malaman ang katotohanan na sa mga salita mo, Panginoon. Salamat po at pagpalain mo po ang bawat isa na kami po ay lalabas at uuwi ng lugar na ito na puspos ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat po sa iyong pangunguna, O Diyos, kung ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So, tulad nga po ng katanungan, is your family important to you? I believe so. Bawat isa masasabi na napakahalaga ng pamilya. And the beauty and significance of the Christian family in a world filled with challenges and distraction is that our families can serve as a strong foundation of faith, love, and growth. So, kailangan tumatag yung pundasyon ng pananampalataya, ng pag-ibig at paglago. Because being a Christians ay talagang lagi kang may room for growth. One step at a time. Amen po ba yun? Kasi, alam niyo po, God designed the family to be the basic building block of society. Alam naman natin yan, na pamilya talaga yan, ay yan yung basic building block ng society. Because God did it right. Remember when God created Adam, God said, it is not good for a man to be alone. Kaya itinatag ng Diyos ang pamilya, and the family is where the children are to learn about God. Dapat ang bawat pamilya alam ng magulang, alam ng tatay na sa pamilya doon matututo ang mga anak at ang bawat isa patungkol sa ating Diyos. How to love and care, itinuturo yan sa pamilya, and how to become responsible adults. Kasi it all begins in the family. Kasi alam niyo po, if the family is undermined, na-undermine ang pamilya, ibig sabihin, ito po ay na-lessen yung effectiveness ng pamilya, of which ang Diablo patuloy na gustong masakin ang pamilya. Because yun yung kanyang trabaho. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. Ibig sabihin, ang Diablo, walang gawang matino. At ang una niyang sinisira ay ang pamilya. Because kapag ang pamilya ay wasak,
ang church ay mawawasak, ang society wasak. Which is yun yung kanyang gustong mangyari. Kaya, in effect, yun yung serious attack ng diablo sa social order or values. Kaya, what does it take? Ito ang pangalawang katanungan. What does it take to build a strong family? What does it take? Ano ba ang kailangan natin? Alam niyo po, it takes hard work and commitment. Kaya, particularly yung mga magulang, napakadami ng kailangan trabahuin niya to create a solid, strong, healthy family of which the members are bound to together in a pledge to love one another. Yung dapat ang mangibabaw sa pamilya, yung love and devotion to one another. Alam niyo po, some things strong and solid and healthy families have in common. Alam niyo po ba kung ano yung common sa matatag na pamilya? Sabi po sa Isaiah 32, verse 18, sabi po dito, my people will live in peaceful dwelling places. Wow! In secure homes, in undisturbed places of rest. Ibig sabihin, the family will live peacefully, secure, and mayroong quiet rest. Yan yung mga palatandaan na ang pamilya ay matatag. And also, in Psalms 128 verse 3 and 4, sabi ko dito, patungkol sa pamilya, your wife will be a fruitful vine within your house. Fruitful vine, mabunga. Patuloy na magbibigay ng sigla ang asawa sa pamamagitan ng paano ba i-bless sila ng maraming anak. I-bless yung kanyang asawa na talagang your wife will be a blessing to the family. Not only that, your children will be like olive shoots around your table. Ano po ba yung olive shoots? Ibig sabihin, it will be a blessing that is inherent in the power to increase. So, talagang pagpapalain ang pagpapala, ang blessing sa iyong mga anak. So, the wife and the children are blessed. So is the man. Sabi po sa susunod na verse, yes, it will be the blessing for the man who fears the Lord. Ang isang tao na may banal na pagkatakot sa Diyos, doon pa lang, pinagpala ka na. Bukod sa pagpapala ng iyong asawa at ng iyong anak. Ibig sabihin, the whole family is blessed. Sabi ko nga kanina, but the enemy keeps on attacking the family. Saan mo umaatake ang kaaway? There are 3 threats. Sa pamilya, mayroong 3 threats. Una ay yung pagiging materialismo. Materialism. Ano ba ibig sabihin ng materialism? Materialism means focusing our time and energy on attaining wealth and material possession. Hindi masamang yumaman, take note, don't misunderstood me, hindi masamang yumaman. Pero yung pagiging materialismo, lahat ng energy mo, lahat ng focus mo, na-focus na sa pagpapayaman. Yun yung nagiging problema. While putting less priority on our relationship and spiritual values in the family. Dahil sa busy ka sa pagpapayaman, yung pamilya mo, nade-deprive na dapat yung naibigay mong magandang relasyon, magandang bonding, magandang spiritual values, hindi mo na nagagawa dahil busy ka sa pagpapayaman. Paalala na, sabi nga ni Dr. Tim Kaiser, sabi niya, loving money is expensive. Why? It can take away precious time as you work to accumulate it. And in the end, it can cost you your family. Kaya pala,
pag minahal mo na ang pera, ang sabi ni Pablo, yung ugat ng kasalanan ay yung pag-ibig sa salapi, not the salapi itself. Kapag inibig mo ng salapi, nang higit kaysa sa Diyos, yun yung evil. And sabi po dito, paalala sa mga, sino gustong yumaman? Pwede naman, pwedeng maging mayaman. Kaya lang, dapat nasa tamang perspective. Sabi ni Paul, sabi niya, ang mga nagnanasang yumaman ay nahulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. So, ibig sabihin dito, mga nagnanasang yumaman na nahulog sa tukso, na tukso. So, again, sasabihin ko sa inyo, ang pagiging mayaman hindi masama. Pero pag nahulog ka na sa tukso na yun na yung ginagawa mo na magpayaman na ang pera na ang iyong naging Diyos, yun yung masama. Ahantong sa kamatayan at kapahamakan. So, yun yung unang threat sa family. Pangalawa, yung secularism. Ano ba yung secularism? Sabi po sa dictionary, it is the principle of seeking to conduct human affairs based on naturalistic consideration and involved with religion. Wow, ibig sabihin, it is an ideology that says religion should not be involved with the ordinary social and political activities of the country. Hindi kasali. Ang ideology, ang secularism, religion et chapuera sa society at sa politika. Parang separation of the church and the state. So, ano nagiging problema? And the third threat sa pamilya ay yung negative media influences. Masyadong talamak ngayon ang media. Super saturated na ang mass media na ang pinapapurihan ay yung mga tinatawag natin ungodly attitudes and values. Na kung saan, many of today's yung movies, television, kasama dyan yung Hollywood, yung mga palabas, television shows, kahit mga kanta, kahit mga video games, websites, and magazines convey messages like, ano kino-convey ng mga message sa mga palabas ngayon? Sex outside of marriage is okay. Violence is acceptable. Religion is unacceptable. It is okay for kids to disobey their parents. Happiness can be purchased. Husbands should not lead their families. Young is better than old. In some aspect, pero tandaan nyo mga kabataan, tatanda rin kayo. And all of which can damage the families and weaken the fabric of the society. So yun po yung problema kapag negative media influencer, yung tama nagiging mali at yung mali nagiging tama. Nangyayari? Because we are in the last days. At pinalalahanan tayo ng Apostol Pablo, in the last days, ito mga bagay na ito ang mangyayari. Kaya nga po, paano ba? How to build a strong, solid, and healthy family. Tingnan po natin yung 5 biblical principles. Dapat ito ang maging pundasyon natin. Number 1, strong families put God first. Amen. Ang isang matibay, matatag na pamilya, inuuna ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, inuuna ang Diyos. Amen? Yan po talaga ang dapat mangyari. Una ang Diyos, bago ang lahat. Ano sabi ni Paul? Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Lahat ng gagawin mo para sa kapurihan ng Diyos, para sa kalwalatian ng Diyos, para sa kaluguran ng Diyos. And pinalahanan din tayo ni Jesus. Sa Luke kasi, ito yung sabi sa Luke 14 Sabi niya, if anyone comes to me, comes to Jesus, sabi niya, and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also cannot be my disciple.
Does Jesus teaches us dito, tinuturo mo tayo to hate our parents, to hate our brothers and sisters? No. Meron lang gustong idiin ang ating Panginoong Hesus. At itong figures of speech ito, this is a hyperbole, or whatever it is. Yung extravagant exaggeration na kailangan bigyan ng diin para matuto yung mga tagapakinig. And ano ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, dapat ang Diyos ang una, bago ang lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Because Jesus also said, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Sino ba sa inyo na hindi kayang talikuran ng lahat ang meron siya? Hindi ka pwedeng maging alagad. Anong pinapahiwatig ni Jesus? Si Jesus dapat ang number one. Ayaw niya ng may kaagaw. Amen? Amen. Kaya nga po, this is Discipleship 101. Saan nag-uumpisa ang discipleship? Sa bahay, sa pamilya. Sa bahay, sa pamilya. Para maunawaan nating mabuti, sabi ng Matthew 10:37, he who loves his father and mother more than me is not worthy of me. Ang umiibig sa kanyang ama at ina na higit kay Jesus, sabi niya, you are not worthy of me. Maliwanag naman ang itinuturo ni Jesus. Kaya, dapat ang ating unang priority, ang Diyos. Amen? Kaya, fathers, how do you put God first? Ito, pangungusap sa mga ama. Paano nyo ba inuuna ang Diyos sa pamilya? This is a very difficult challenge to the fathers, to the husbands, to the men. Kaya, talaga bang ang Diyos ang una sa iyong pamilya? Para sa asawa, para sa mga anak? Una ba talaga ang Diyos bago ang sarili mo? Wala makakibo, ano? Una talaga ang Diyos. Amen? Amen? Kaya, if you want a solid, strong, healthy family, mag-uumpisa sa'yo. Mag-uumpisa sa'yo. It starts with you. And your pursuit of God. Sa'yo mag-uumpisa yan. Bulungan mo yung katabi mo. Mag-uumpisa sa'yo yan. Amen? Tandaan po natin, your loyalty to Jesus has to come before your loyalty to your family and even yourself. Tama? Yung loyalty natin kay Jesus, lagi yan ang una. Bago ang pamilya, bago ang sarili, si Jesus muna, ang Diyos muna. Kaya, mga asawa, mga anak, o mga asawang lalaki, asawang babae, napakasimple. Sabihin mo sa katabi mo, sorry ha, number 2 ka lang. Amen? Sorry ha, number 2 ka lang. Kasi si Lord ang una eh. Lalong-lalo na sa mag-asawa, parang pag narinig, number 2? Pumira, number 2 lang ako. Number 1 talaga si Jesus eh. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. It is because all of your relationships should pale in comparison to your relationship with God. Talagang manliliit yung ating relationship sa ating pamilya. Dapat una ang ating Panginoon. Yun po yung katotohanan. Put God first. Pangalawa, solid families provide for each other. Nagpo-provide. Kapag ang pamilya mo solid, iba talaga ang solid family.
maaasahan ang husband, maaasahan ang tatay, maaasahan si daddy, maaasahan si papa. Amen po ba mga katatayan? Amen? Would-be tatay, mga kabataang lalaki, amen po ba yon? Dapat marunong kang mag-provide para sa pamilya. Hindi yun nagandahan ka lang doon sa babae. Siya na talaga, Lord. Eh paano pag nagkasawa kayo, kayong dalawa, anong ipapakain mo? Hindi naman pwede buhangin. Amen? Kaya tinuturuan tayo ng Biblia. Sabi po ni Pablo kay Timothy, but if anyone does not provide for his own, and especially to those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Sabi po ni Pablo, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa kanyang pananampalataya at mas masama pa sa isang di mananampalataya. Naunawaan po natin yon? Kaya mga young people, bago mag-asawa, kailangan ready ang bulsa. Kayang bumuhay ng pamilya. Amen? Amen ba mga kabataang lalaki? Kaya mag-aral kayong mabuti, magtapos para kahit papaano, pag tumibok na yung puso mo, di okay lang, mayroong pampakain sa pamilya. Palakpakan natin ang mga kabataan lalaki. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, generally, ang mga tatay naman good provider talaga yan eh. Provider financially for the needs of the families at talagang makikita naman natin yung kanilang hard work. Kaya palakpakan natin ang mga ama ng tahanan. Hallelujah. Pero hindi sapat na mapoprovide lang yung financial needs ng pamilya. Because the husband is, siya po yung provider ng spiritual needs ng family. Amen po ba mga tatay? Ang mga tatay ang provider ng spiritual needs ng family dahil ang mga tatay sila yung pastor sa pamilya. Amen? Kaya hindi si pastor na nandito nagsasalita, mga tatay ang pastor sa pamilya. Kaya dapat pastoran natin ang ating pamilya. Amen? Amen? Mga binata, pag kayo nagkaasawa, kayo ang pastor sa pamilya. Amen? Amen, amen. So, nagkakaintindihan tayo ha. Hindi lang kasi financial. Kahit yung spiritual needs ng family, yung emotional need ng family, as well as cultivating our relationship with the family. Kailangan maayos ang relasyon sa pamilya. Maayos po ba? Ang diablo kasi, walang magawang matino eh. Ginigiba talaga. Yung araw-araw na ginawa ng Diyos, yung mag-asawa, nag-aaway, naririnig pa ng anak. Ganun ba yung pamilya nyo? Biglang tahimik eh, no? Pag mag-aaway kayo mag-asawa, kayong dalawa lang. Huwag nyo nang ipadinig sa inyong mga anak. Tama? Bulungan lang. Isang sikreto ng nag-aaway na pamilya, tinginan lang. Nagkakaintindihan na, nag-aaway sila. Pag nagtulog, magkatalikod. Amen? Kaya, sa mag-asawa, hindi dapat natutulog na hindi nasa-settle ang problema. Amen? Layo ng amin na, doon ko nadinig sa kabilang ibayo ha. Amen po ba? Amen, amen. Kaya, ang tanong kasi, are you providing for your wife's need? Ito, tanong sa mga lalaki, napoprovide ba yung pangangailangan ng babaeng asawa? Yung love and affection, yung protection, yung security, yung appreciation, na-appreciate nyo ba yung mga asawa? Yung partnership. So dapat naibibigay yon, naibibigay ng mga asawa. And
Are you providing for your kids' need, yung children's need? Minsan akala ng iba ang kailangan lang ng mga bata, eto pera. Para bang mayaman, eto pera, bahala ka na dyan. Hindi naman yun ang kailangan ng mga bata per se. Ang kailangan ng mga bata ay yung na-encourage mo ba siya, magulang. Kailan mo huling in-encourage yung anak mo? Sige nga. Ikaw ba ay mabuting role model sa pamilya mo? Ikaw ba ay dinidisiplina mo ba yung iyong mga anak? Kasi karamihan ngayon, ang pagdisiplina sa anak, ipinapasa sa nanay. Sasabihin ng tatay, disiplinahin mo nga yung anak mo. Hindi niya alam, ang number one priority niya, disiplinahin yung anak niya. Huwag ipasa sa asawang babae. Amen po ba mga tatay? Sino po dito namamalo? Kasi yung iba hindi namamalo. Pero ako po, pag ako tinanong mo, kung namamalo ako ng anak, opo, namamalo po ako. For them to know that they are wrong. May nagawa silang kasalanan. And then, I had to explain. Alam mo ba kung bakit kita pinalo? Ganyan-ganyan. So meron akong kwento. Nandito siya. Pero hindi ko mabanggitin. Okay lang po ba? Isang araw kasi, mayroong isang young people. May mga young people sa church. Pinaiyak ba naman yung isang babae? Ay pag umiyak yung babae yun, maghapon. Nagalit ako. Bakit ka umiyak? Sino nagpaiyak sa'yo? Sila po. Ito, mga young people ang nagpaiyak. Sabi ko sa kanila, alam nyo naman pag umiyak yan maghapon, bakit yung pinaiyak? Manggigigil ako. Kumuha ako ng pamalo. Hala, sino nagpaiyak sa'yo? Parang makapili yung panahon ng hapon. Siya. Okay, alam niyo po ginawa ko? Okay, pila kayo, pila. At may mesa, pinatuwad ko ng konti. At ako ay may pamatpat. Tigi-tigi isang haplet. Pak! Aray. So, mula noon, hindi na nila pinaiyak. Mabait na siya sa kanya. Sila sa kanya. Kasi, makakatikim ng palo eh. Ang Biblia naman nagsasabi, disiplinahin natin ang ating mga anak, paluin natin dahil hindi naman nila ikakamatay yon. At sa halip, ikakatuto nila yon. Ang masama ay torturein mo yung anak mo. Hindi tama. Pero pag disiplina, it's okay to discipline our children. Okay? So, napoprovide ba yung pangangailangan ng mga bata? Tinuturuan sila? Eto tanong, nakakapag-usap ba kayong mag-ama o mag-ina ng iyong anak? Nagagawa niyo ba yon? Tayo, ka, usap tayo. Nahili ka, ma, pwede ba tayo mag-usap? Dapat may pag-uusap na gano'n eh. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, dapat mayroong pag-uusap. Hindi yung kakausapin mo lang tatawa, pa, pengin baon. Ma, kailangan ko to. Alis na ako. Hindi ganun. Kailangan mas mabuild yung relationship natin sa ating mga anak. Kaya katulad na sabi ko kanina, fathers are to provide for the spiritual needs of the children. Tandaan po natin yan. Kayo yung spiritual leader. Kaya, ito po ang challenge. Fathers, lead your families spiritually. Ulitin ko, ikaw ang pastor sa pamilya, sa tahanan. Ay, paano, pastor, kung ako pa lang yung born again, anak, ikaw ang pastor sa kanila. Pag-pray mo sila, makakilala sa Lord, at magampanan nila yung kanilang role bilang nanay, tatay, magulang, ikaw bilang anak, pag-pray mong maigi na sila man ay maborn again din para mabawasan na yung pag-aaway. Biro mo nagsisigawan sa harap ng anak, wow, torture yan sa bata. Na makikita nila, ay ganito yung aking mga magulang. It should not happen dapat. Amen?
Why? Ang tawag ng Diyos kasi sa atin is to care for our family. Amen? Para ingatan ang family members. Paano natin iniingatan ang ating mga family members? We support them financially, spiritually, and with our time. May panahon ka ba para sa mga anak mo? May panahon ka ba para sa pamilya? Meron ba kayong family hour? Dapat magkaroon po tayo nun. And also, healthy families have conversations about God. Malusog ba ang pamilya mo? Napag-uusapan ba ang Diyos sa bahay mo? May kausap pa ako? Walang sumasagot eh. Napag-uusapan po ba ang Diyos sa inyong mga tahanan? Amen. Kasi sa Deuteronomy, Juna, hi. Chelsea, how are you? Deuteronomy, chapter 6, meron po doon account na kung saan ay sabi ng Lord, sabi ni Moses, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Isa lang ang Diyos, sabi niya. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. Sabi po dito, you shall teach them, speaking to the fathers, you shall teach them diligently to your children and shall talk of them. And when you sit in your house and when you walk by the way, when you lie down and when you rise up, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Ano pong ipinapakita dito? Sa totoo lang, mga tatay, kapag ginagawa natin ito, mainam, mabuti. Dahil yung unahin ang Diyos, yung talaga yung nararapat. Above all relationship, una ang Diyos. Kaya sabi ko kanina, huwag sasama ang loob ng mga asawa kung sabihin ng asawa ninyo, number 2 ka lang. Dahil si Lord ang una. And saan ba nangyayari yung pwede pag-usapan ng Diyos? Where do these conversations happen? Everywhere. Kahit saan. Amen. Para yung anytime fitness. Anytime of the day. 24/7. Pag-uusapan yan. Dapat pag-usapan. And, again, a challenge to fathers. It is your responsibility to train the children when it comes to spiritual matters. Tinuturuan din tayo ng Proverbs sa 22 verse 6. Sabi, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya, kailangan nating i-train, turuan ang ating mga anak kung landas na dapat nilang daanan. Ito po, minsan ang nangyayari. When it comes to spiritual matters, napakahalaga, tatay, kayo po, responsibilidad nyo po yan. And minsan nga, nangyayari, yung pagdisiplina sa bata, sasabihin ng tatay, kausapin mo nga yung anak mo, napakatigas ng ulo. Sa nanay ipapasa. Dapat, responsibility ng tatay yun, na magdisiplina sa kanyang mga anak. Kaya, again, sa leadership, sa family, lalo na hindi dapat pasa-pasa. Yung tungkulin mo, gampanan mo. Kaya dapat pag-usapan, ang Diyos ay napag-uusapan sa tahanan. Meron ba kayong devotion or family time? Do you pray together? Ano bang laman ng usapan nyo kapag kayo ay kumakain? Lagi bang trabaho lang o pangangailangan sa tahanan? Hindi ba napag-uusapan ang patungkol sa Diyos or spiritual matters? Ang laki ng kakulangan, di ba? Masasalamin natin ang ating mga buhay. Kaya,
The big idea here is make it part of your daily routine to talk to your family about God. Daily. Day and night, night and day. Araw-araw, pinag-uusapan ng Diyos. And one thing more, solid families serve each other. Yan talagang solid family, handang maglingkod yan. Sabi ni Jesus, what was it that you disputed among yourselves on the road? So, narinig ni Jesus, nag-uusap yung mga alagad. Ano ba yung mga pinagtatalunan nyo? Sabi niya, but they kept silent for on the road they had disputed among themselves who would be the greatest. And he sat down, called the 12, and said to them, if anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all. Sino man gustong manguna, dapat siya ay huli at siya ay lingkod ng lahat. Yan yung gustong mangyari ni Jesus. Kaya, ang gandang makita natin, if anyone desires to be first, he should be last. Kaya yung gusto lagi una, punta ka sa uli. At ikaw yung maging tagapaglingkod sa lahat. Yun yung gusto mangyari ni Jesus. Kaya, why? Jesus is our best example. Sabi ni Jesus kasi, for the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom to many. Maliwanag naman po yan. Yun yung gustong mangyari ni Jesus. Jesus is our ultimate example. Amen ba? Si Jesus ang ating ultimate example because He set the example for us. Kaya hindi siya pumunta dito upang paglingkuran, kundi maglingkod at ialay yung kanyang buhay para sa lahat. Fathers, do you want to be a great dad? Amen. Gusto naman natin maging great dad tayo eh. Amen. Kung gusto mo maging great dad, serve your family. Amen? Kaya, because wag nating hayaan na ma-outserve tayo ng ibang miyembro ng pamilya. Tatay talaga nangunguna na paglilingkuran ang kanyang pamilya. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Why? Because every member of the family is important. Mahalaga ang bawat miyembro ng pamilya, and we should all strive to serve one another. Kaya ang pamilyang matatag, pinaglilingkuran ang isa't isa, nagmamahalan sa isa't isa. And last but not the least, strong families are generous with grace. Yung mga pamilya na matitibay, matatatag, mapagbiyaya. Ibig sabihin, mapagbigay. Mapagbigay ang mga pamilyang generous. Why? We are commanded by the Lord, lalong-lalo na sabi ni Paul, wives, mga babae, submit to your husbands. Nagsasubmit po ba ang mga asawang babae sa kanilang asawang lalaki? Amen. Meron po ba akong kausap na mga nanay? Nagsasubmit po ba tayo sa inyong mga asawa? Amen. Would-be nanay, mga dalaga, magpapasubmit ba kayo sa inyong magiging asawa? Ang lakas ng amen. Amen. Because that is what was commanded to us. Yan yung inutos ng Diyos. Kaya dapat nating sundin. Dapat nating sundin. For the husband is the head of the wife, and also Christ is the head of the church. Kaya magpapasakop. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Dapat minamahal natin ang inyong asawa, mga lalaki, dapat mahalin ang inyong mga asawang babae. Amen po ba, mga tatay? Parang
Tatatlo yata yung nadinig kong tatay. Amen po ba, mga tatay? Amen. Lumakas na, lumakas. Amen. And also, for the children. Akala nyo, mga dalagat binata, hindi kayo kasali, kasali kayo. Ito naman ang utos sa inyo. Taas ang kamay ng batang masunurin. Amen. Amen. Alam niyo po, bakit ko pinapataas ang kamay ng batang masunurin? Merong sinasabi ang Lord sa inyo. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sumunod ka sa magulang mo dahil tama yan. Hindi ka tatamaan. Amen? Hindi ka tatamaan ng palo. Tama lang na sumunod sa magulang. And ito yung pangalawa. Honor your father and mother. Susunod, igagalang ang nanay at tatay. Why? Because it is the first command or commandment with a promise. Promise. Ito yung promise ng Lord. Kapag sinunod mo ang iyong magulang, kapag inonor mo ang iyong magulang, hahaba at giginhawa ang iyong buhay. Sino po ang gusto ng mahaba at maginhawang buhay? Amen. Gusto mo maiksi ang buhay mo? Maging pasaway ka sa magulang mo. Hindi hahaba ang buhay mo. Totoo po yan. I'm not joking. This is what the Lord says. Kaya, sabi, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. At ang promise ay that it may be well with you. Giginhawa ang buhay mo and you may live long on the earth. Hahaba ang buhay. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And again, para sa mga tatay, ito naman po ang paalala. And you, fathers, do not provoke your children to wrath. Huwag niyo i-provoke na ang inyong mga anak ay magalit sa inyo dahil sa inyong kalupitan. Meron po ba ditong malupit? Iisa lang klaseng malupit dito. Malupit magmahal sa pamilya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi pagmamalupitan ang pamilya o ang mga anak. Do not provoke your children to wrath, but bring them up in training and admonition. So ite-train natin sila. I-admonish natin sila na lalong sumunod pa sa ating Panginoon. Kasi kapag yun po yung ating gagawin, merong biblical term doon eh. Sa ikaw ay sumusunod, ikaw ay nagpapasakop, yan po ay importanteng bahagi ng karakter ng Diyos na ang Diyos ay mapagbiyaya. Punong-puno ng biyaya ang ating Panginoon Diyos. Grace. Pag sinabing grace, yan yung tinatawag na undeserving favor and love. Diyos lang makapagkakaloob niyan. And yun yung talagang unmerited favor from the Lord. Kaya, let us not forget the amazing grace ng ating Panginoon. Kaya inaawit nga natin yung amazing grace eh. Kahit tayo hindi karapat-dapat ay talagang minarapat ng Diyos. And take note, ang Diyos hindi maramot sa kanyang grace. Napaka mapagbiyaya ng ating Panginoon Diyos. Amen? And if you want a solid, strong, healthy family, mga kapatid, we set the tone. So, itotono natin. Ibig sabihin nun ay be the example. Nanay, tatay, be the example to your children. Minsan nga nakakarinig ako, anak, punta ka na sa church, attend ka Sunday school. Tapos yung magulang hindi darating. Anong sineset na example ng magulang? It is okay not to go to church. Parang option na lang ang pagpunta sa church. Punta ka Sunday school.
Pero sila hindi pupunta. Pero, anak, halika, punta tayo sa church. Oh, doon ka Sunday school, dito kami. It's okay. Okay. Set the tone. Be the example of the one who extends grace first and often. So tayo yung unang nag-extend ng grace, mapagbiyaya na magulang, mapagbiyaya na anak, mapagbiyaya sa kapwa. Be a giver of grace. Don't hold it back. Di ba? Yung mapagbiyaya rin tayo. Hindi tayo yung madamot. Kasi ang Diyos, hindi siya nagdamot ng kanyang mayamang biyaya para sa lahat. Ipinagkaloob niya sa atin ang napakayamang niyang biyaya. Kaya, ito po yung big idea. Every family member, nanay, tatay, anak, kapatid, every family member must model God's grace in their relationship. Yung relationship sa pamilya, minsan ang masakit na malaman, minsan ang mag-asawa nagsasama na lang for the children. Sakit nun, no? Just for the children. Huwag maghiwalay because kawawa yung anak. Kasi sa broken families, the first one that suffers are the children. Yes, the wife may suffer, pero ang unang nasasaktan, ang ating mga anak. So if you want a solid, strong, and healthy family, tandaan po natin itong 5 pundasyon na ito para ma-accomplish natin. Una, unahin ng Diyos. Amen? I-provide ang pangangailangan ng pamilya. Pag-usapan ng Diyos sa pamilya. Maglingkod. Paglingkuran ang kapwa, paglingkuran ang pamilya, paglingkuran ang Panginoon. And maging mapagbiyaya. Huwag ipagdamot ang biyaya ng Diyos dahil una siyang naging mapagbiyaya sa atin na kahit na hindi tayo karapat-dapat, minarapat niya na tayo ay kanyang iligtas. And mind you, kapatid, pwede hindi tayo perfect. Pwede sa 5 ito, isa lang ang check natin. Pero don't lose hope. Mapagbiyaya nga ang Diyos eh. Pwede na 2 lang ang meron kang check dito. The others, hindi pa nangyayari. But it's never too late. Ang Diyos, mapagbiyaya sa ating buhay. Mapagbiyaya sa pamilya. Laging napakahaba ng pisi ng Diyos na tayo ay pagtiyagaan. Amen? Kaya kung kulang man tayo dito, hingin natin sa Diyos, Panginoon, sa 5 ito, parang 2 pa lang yung nagagawa ko. Tulungan mo ako. Nagpapakumbaba ako sa harapan mo. Hayaan mo na mas mabuti, mas mainam, maisagawa ko ito. Itong mga pundasyon na ito para ang aming pamilya ay lalong tumibay at maging matatag at maging malusog at maging kapaki-pakinabang para sa iyo, para sa kalwalhatian mo. Amen? That's why, sa hapong ito, mga kapatid, dudulog tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa Kanya na huwag na tayong ma-pride. Ibaba na natin ang ating sarili sa Diyos para tayo ay tulungan niya. Dahil ang Kanyang biyaya ay sapat. Amen po ba, mga kapatid? I'm sure, wala namang makaka-perfect nito eh. Pero ang mahalaga, idinudulog natin sa Diyos na tulungan niya tayo. Unahin ang Diyos na i-provide ang pangangailangan, maglingkod,
pag-usapan ng Diyos at hingin ang kanyang mayamang biyaya sa ating buhay. Okay lang po ba yon? Lalapit tayo sa Diyos sa pagkakataong ito? Sige po, inaaniyahan ko pong bawat isa na tumayo.